mundo ngayon ay dumadaan sa kung ano ang maaring pinakamapanganib na mga oras sa nakaraang 10 years. Isang utos lang na binigkas mula sa sikat na Oval Office sa Washington ang nagpagalaw sa dagat na libu-libong kilometers ang layo at parang hindi na muli tatahimik. Ang utos ni Trump sa armada na ibinigay sa pamamagitan ng secure communication line habang sakay ng Air Force One ay hindi lang simpleng paggalaw ng militar. Ito ang naging panimulang hudyat ng isang bagyo na babago sa galaw ng global geopolitics at magtatakda sa magiging kapalaran ng rehimen ng Iran. Kung matatandaan mo, ilang buwan nang sinusubukan ng Iran administrasyon na supilin ang mga protesta gamit ang karahasan, patuloy na pinapalawak ang kakayahan ng kanilang uranium enrichment facilities at lalo pang pinatitindi ang mga banta nila laban sa Washington. Pero may hangganan din ang pasensya ng Amerika at lumampas na sila sa hangganang iyon. Ang USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier Strike Group na bigla ang tumigil sa patrol nito sa South China Sea at buong bilis na tumungo sa Persian Gulf ay hindi lang basta pagpapakita ng lakas. Ayon sa mga eksperto, ang napakalaking floating military base na ito ay maaaring may dalang lakas na kayang tuluyang wasakin ang military at nuclear backbone ng Iran. Kaya paano nga ba tayo umabot sa ganitong punto? At mas mahalaga, ano ba talaga ang gagawin ng napakalaking military machine na ito kapag nagsimula na ang galaw sa lupa? Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ayon sa shipment reports na inanunsyo ng CBS News, sa ilalim ng headline na Armada at kinumpirma ng Al Jazeera, ang shipment na ito ay hindi isang normal na misyon lang. Sa kabaligtaran, malinaw na makikita na ito ay paunang paghahanda para sa isang multi-layered na strategic demolition operation. Sa gitna ng operasyong ito ay isang nuclear-powered na floating fortress, ang USS Abraham Lincoln. Pero ang mas dapat talaga nating pagtuunan ng pansin ay ang mga modern weapon systems ng 9th Air Wing na kilala bilang Carrier Air Wing 9 na nakapwesto sa deck ng barkong ito. Pinag-uusapan natin dito ang F-35C Lightning II aircraft, isa sa pinaka-advanced na makina sa kasaysayan ng military aviation. May technical at strategic na dahilan kung bakit dinala ang mga eroplanong ito sa rehiyon. Ang mga F-35 ay dinisenyo para makapasok ng palihim sa loob ng Iranian airspace gamit ang stealth mode nang hindi nakikita ng radar. Sa oras na matukoy pa lang ng Russian-made S-300 o ng sariling Bavar 373 air defense systems ng Iran, ang mga eroplanong ito malamang ay huli na ang lahat. Nasaan ang mga pangunahing target na nakamarka sa digital maps ng mga eroplanong ito? Ayon sa mga military expert at sa mga lumabas na ulat, ang Fordo at Natanz ang nasa top list ng mga posibleng target ng mga eroplanong ito. Ang mga sikat na uranium enrichment centrifuges ng Iran na nakatago sa ilalim ng mga bundok at granite shelters ay para na lang mga GPS coordinates para sa penetrating bunker buster munitions na dala ng mga F-35. Kapag tumawid ang rehimen ng Iran, kahit 1 millimeter lang sa red line ni Trump, tahimik na lilipad ang mga eroplanong ito sa hating gabi at maaaring hindi pa man maunawaan ng rehimen kung ano ang nangyari o saan sila tinamaan bago tuluyang masira ang ilang dekada ng nuclear infrastructure nila. Siyempre, hindi lang sa himpapawid nagtatapos ang operasyon. May matinding paghahanda rin sa ibabaw at ilalim ng dagat. Ang mga Arleigh Burke-class destroyers na kasama ng aircraft carrier Lincoln na ang mga pangalan ay USS Mitchell, USS McFall at USS Spruance ay kasalukuyang nakapwesto sa mababaw na bahagi ng Persian Gulf at nagsisilbing mga floating missile depot. Bawat isa sa mga barkong ito ay may dalang daan-daang Tomahawk cruise missiles. Ganito ang tactical importance ng Tomahawk missiles sa aktwal na laban. Ang mga missile na ito ay kayang ilunsad mula sa libu-libong kilometro ang layo at may guidance technology na sapat ang precision para pumasok mismo sa isang partikular na bintana ng isang gusali. Habang lumilipad sa mababang altitude at dumadaan sa mga radar blind spots, ang mga missile na ito ay nakaprograma para tamaan ang mga entrance gate ng bagong henerasyon ng underground air bases ng Iran tulad ng OAB-44 Command and Control Centers at ang Critical Nuclear Technology Center sa Isfahan. Ipinapakita ng technical detail na ito ang sumusunod. Ang mga sinasabing hindi mapasok na malalaking shelters ng rehimen na inukit sa loob ng mga bundok ay maaaring nagiging mga bitag na lang kapag hinarap na ang mga missile na ito. Hindi lang offensive weapons ang ipinapadala sa rehiyon. Talaga bang lubos na walang magawa ang Iran laban sa ganito kalaking build-up ng kapangyarihan? Ano ang mangyayari sa ballistic missile inventory ng Iran na matagal na nitong inaasahan? Dito na pumapasok ang pinakakritikal na bahagi ng equation. Nag-deploy din ng US Department of Defense ng THAAD batteries sa rehiyon na kayang salagin ang ballistic missiles sa kalagitnaan ng ere at ang mga battery na ito ay nakalock sa iisang target para ilibing ang nuclear dream ng Iran at ang pag-angkin nito sa kapangyarihan sa rehiyon. Ang mga THAAD batteries na ipinadala sa rehiyon sa emergency basis ay nagbibigay ng halos siguradong sagot laban sa ballistic missile threat ng Iran.
Habang nagbabanta ang rehimen ng Iran na tatamaan ng Israel, Tel Aviv o mga American bases sa rehiyon gamit ang Shahab at Sejil missiles, ang mga THAAD system ay naghihintay na matukoy ang mga missile na ito habang nasa labas pa ng atmosphere. Ibig sabihin, nasa gilid pa lang ng space at sirain ang mga ito gamit ang kinetic energy. Ibig sabihin nito, ang pinakamalakas na baraha ng Iran, ang missile deterrence nito ay technical nang na-neutralize at halos wala ng silbi. Isipin mo ang isang rehimen na humugot ng espada pero nabasag ito sa ere pa lang. Ito mismo ang strategic nightmare na kinakaharap ngayon ng Iranian military. Para mas maintindihan ang lawak ng US military preparations sa Middle East at ang lalim ng bangungot na ito, kailangan din nating tingnan ang mga galaw sa logistics. Ang air traffic na nilikha ng C-17 Globemaster at ang napakalaking C-5 Galaxy transport aircraft na umaalis mula sa Ramstein Air Base sa Germany ay patunay na hindi lang ito simpleng tensyon sa rehiyon kundi paghahanda para sa isang pangmatagalang aksyon. Ang mga eroplanong ito ay hindi lang nagdadala ng bala o sundalo papunta sa rehiyon. Dala rin nila ang mga kailangang support equipment para sa EA-18G Growler electronic warfare aircraft na kayang bulagin ang buong radar at communications network ng Iran. Ang mga larawang ipinapakita ng Iranian regime tungkol sa UAV army sa mga underground tunnel o ang mga banta na lalagyan ng mina ang Strait of Hormuz na ipinalalabas sa telebisyon ay, sa kasamaang palad, mukhang mahina at luma na kung ikukumpara sa technological gap na binuo ng US. Sa pagdadala ng malalaking supply ships tulad ng USNS Henry J. Kaiser sa rehiyon, ipinapadala ng US Navy ang mensaheng ito. Hindi kami nandito para sa isang linggo lang. Kung kinakailangan, kaya naming manatili sa dagat ng maraming buwan nang hindi bumabalik sa port at mananatili kami rito hanggang sa maiwan kayong hinihingal sa aspeto ng ekonomiya, militar at pag-iisip. Hanggang sa puntong ito, napag-usapan na natin ang military at technical na aspeto ng issue. Pero ang mga wave na nilikha ng galaw ni Trump ay hindi lang military, kundi bahagi rin ng isang mas nakamamatay na strategic strangulation plan. Ang galaw ng armada ay hinati sa gitna ang game plan ng Iran. Bakit? Dahil direktang tinatarget ng hakbang na ito ang strategic depth ng Iran at ang proxy forces doctrine na binubuo nito mula pa noong 1979 revolution. Ang Iran na nagbabanta na isara ang Strait of Hormuz at subukang gawing hostage ang mundo sa pamamagitan ng energy crisis ay ngayon humaharap sa pinaka-organisado, pinaka-teknolohikal at pinakawalang awa na punitive fleet sa kasaysayan. Wala ng diplomatic corridor para tumakas at wala ng ligtas na mountain tunnel para pagtaguan. Una, tingnan natin ng mas malinaw at realistic ang issue ng Strait of Hormuz. May isang klasikong pahayag na matagal na nating naririnig sa mga geopolitical analysis. Kapag isinara ng Iran ang Hormuz, tataas ng husto ang oil prices at lubos na maaapektuhan ang West. Oo, sa teorya, kung maisasara ang Hormuz, 30% ng global oil supply ang malalagay sa panganib at totoo iyon. Pero ngayon ay 2026 na at ibang-iba na ang realidad sa aktwal na sitwasyon. May napakalakas na naval power ang US sa rehiyon, kaya kung sakaling magkaroon ng conflict, may kakayahan itong gawing abo sa loob lang ng ilang oras ang lahat ng coastal batteries ng Iran, attack boats at mahahalagang port facilities tulad ng Bandar Abbas. Ayon kay Trump, nang sabihin niya noong nakaraang linggo na perhaps we will not have to use this power, may ipinapahiwatig itong mensahe sa pagitan ng mga linya para sa kanyang mga kalaban. Kung gagamitin namin ito, haharap kayo sa isang hindi na maibabalik na pagkawasak na hindi na ninyo kailanman mababawi. Sa madaling salita, ang Hormuz Card ay maaring hindi na isang baraha para sa Iran kundi isa ng suicide button. Siyempre, isa sa pinaka-importanting variable sa equation na ito ay ang Israel. Ang kakayahan ng mga kaalyado sa rehiyon na gumalaw ay hindi pa kailanman naging ganito kalawak. Ang matinding presensya ng USS Abraham Lincoln sa Basra ay nagbibigay sa Israel ng lakas ng loob at kumpiyansa para isagawa ang matagal na nitong pinaplanong major preemptive strike laban sa nuclear facilities ng Iran. Hindi mahirap isipin na ang mga secure line sa pagitan ng IDF headquarters sa Tel Aviv at ng Pentagon sa Washington ay kasalukuyang abalang-abala. Ang mataas na readiness level ng Israeli Air Force F-35I Adir aircraft ay nagpapakita na nasa mesa ang isang sabayang operasyon kasama ang US Navy. Kahit pasubukan ng Iran na gumanti gamit ang mga proxy forces nito tulad ng Hezbollah sa Lebanon o ng Houthis sa Yemen, nariyan ang Aegis missile defense systems sa rehiyon at ang mga THAAD batteries na nabanggit kanina para salagin ang mga banta na ito bago pa man tumawid ng hangganan. Mabilis na nauubos ang oras para sa Iran tulad ng huling mga butil ng buhangin sa isang hourglass. Kaya ano ang nangyayari sa loob mismo ng bansa? Ito marahil ang pinakakritikal na bahagi. Isang bansa ng takot at unti-unting pagkawatak-watak ang tila nangingibabaw ngayon sa loob ng Iran. Nagpapatuloy ang mga anti-government protest ng walang tigil sa kabila ng lahat ng pressure, pag-aresto at karahasan ng rehimen.
Sa halip na humina, ang pahayag ni Trump na the Armada is on its way ay kumalat na parang apoy sa mga lansangan ng Iran sa pamamagitan ng usap-usapan at lalo pang pinalalim ang pagitan ng mamamayan at ng Estado. Habang papalapit ang presensya ng US military, napipilitan ang rehimen na ilihis ang kakaunti nitong resources palayo sa mga tao at ilaan ito sa hukbo at sa Revolutionary Guards para tiyakin ang sarili nitong seguridad. Ang sitwasyong ito ay lalo pang nagpapabilis sa pagbagsak ng ekonomiya ng Iran na matagal ng hirap. Ang makasaysayang pagbagsak ng halaga ng Iranian rial laban sa dollar kasama ang takot na dulot ng mga paparating na panganib ay nagpapasimula ng paikot-ikot na kaguluhan sa mga kalsada. Ito ang isa sa pinakamahalagang aral ng modern warfare. Hindi mo laging kailangang gibain ang mga pader para masakop ang isang kastilyo. Maaring ginagamit ngayon ng Washington ang oras bilang sandata para pabagsakin ang Iran mula sa loob. Sa usaping strategic, ganap na naipit ang Iran. Alam nila na kung tutugon sila ng militar sa US buildup na ito, masisira ang kanilang mga oil refinery, power plant at nuclear facilities. Pero kung mananatili silang tahimik at panoorin ang pagkubkob na ito, mawawala naman ang kanilang otoridad sa mata ng sariling mamamayan at ang imahe nila bilang regional power. Ibig sabihin, kahit anong galaw ang gawin mo, lalo lang lalala ang sitwasyon mo. Ang mga propaganda video na ipinapalabas sa state television ng Iran na may temang "We can strike the Armada whenever we want" ay hindi hihigit sa panlabas na anyo ng malalim na kawalan ng magawa at takot. Gaano nga ba ka-epektibo ang pag-activate ng kanilang S-300 systems o ang paglipat ng kanilang mobile missile batteries sa coast laban sa invisible aircraft at precision missiles ng US? Paulit-ulit at masakit nang ipinakita ng kasaysayan na ang technological gap ay laging nananalo laban sa lakas at tapang lang. Para sa Iranian regime, wala na ngayong negotiation files sa mesa. Dalawa na lang ang pagpipilian. Alinman sa umatras ng walang kondisyon at lumuhod o harapin ang isang ganap at hindi na maibabalik na pagbagsak. Pero paano naman ang mga kaalyado? Umatras muna tayo ng kaunti at tingnan ang global chessboard. Ang galaw ba ni Trump ay mensahe lang para sa mga mula sa Iran? Isa itong pagbabago ng doktrina na muling binibigyang kahulugan ang global balance of power sa 21st century. Sa pagpapadala ng armada, nagpapadala rin ang Washington ng malinaw na mensahe sa Beijing at Moscow. Handa ang US na tamaan ang mga elementong nagbabanta sa interes nito at sa status quo saan man sila naroroon sa mundo, kahit sa mismong bakuran nila. Ibig sabihin nito, ang passive leadership or lead from behind strategy noong panahon ni Obama ay tuluyan ng isinantabi. Pinalitan na ito ng doktrina ng direktang aksyon at ganap na dominasyon. May isa pang napaka-interesanting detalye rito, ang posisyon ng China. Ang Beijing regime ang pinakamalaking bumibili ng langis ng Iran at pangunahing economic partner nito. Sa normal na sitwasyon, inaasahan sanang matindi ang magiging reaksyon ng Beijing sa pagkubkob na ito. Pero ang Chinese economy ay umaasa rin sa seguridad ng enerhiya. Kung ang Iran dahil sa desperasyon ay subukang isara ang Strait of Hormuz, maapektuhan din nito ang energy supply ng China. Kaya sa isang kakaibang paraan, maaaring pabor pa sa China sa ngayon ang pagpapanatiling bukas ng Strait ng US Navy. Ibig sabihin din nito na ang Iran ay ganap ng isolated sa larangan ng diplomasya. Samantala, ang Russia ay abala sa sarili nitong problema sa Ukraine at wala sa posisyon para magbigay ng makabuluhang military support sa Iran. Kaya ang Iran ay nag-iisa sa gitna ng napakalaking bagyong ito. Mas malala pa ang sitwasyon pagdating sa psychological warfare. Ang pamilyar na matapang na tono ni Trump, ang hindi inaasahang kilos niya at ang agarang malawakang military mobilization na sumunod ay lumilikha ng matinding crisis of confidence sa loob ng Iranian army at sa command structure ng Revolutionary Guards. Ang pahayag ng isang high-ranking Iranian general na "If they attack us, we will respond with everything we have" ay hindi refleksyon ng aktwal na realidad kundi ng malalim na takot. Sa isang kapaligiran kung saan minomonitor ng American intelligence ang bawat galaw ng militar at bawat meeting sa loob ng Iran ng real time at minsan ay sinasadyang ipalabas ito sa media para iparamdam na "We are watching you", umabot na sa sukdulan ang paranoia ng rehimen. Plano ng US na unti-unting bulagin, pabingihin at patahimikin ang Iran sa pamamagitan ng unang pagtama sa radar systems, air defense batteries at communication networks nito. Kapag ang isang hukbo ay hindi makita ang tinatamaan nito o matukoy ang paparating na atake, ang libo-libong missile at bilyong dollars na armas ay nawawalan ng saysay. Dahil dito, ang USS Abraham Lincoln at ang napakalaking armada na kasama nito na kasalukuyang papalapit sa Persian Gulf ay hindi lang mga toneladang bakal na lumulutang sa tubig. Isa silang mga military marvel na may kakayahang tapusin ang regional dominance na maingat na binuo ng Iran mula pa noong 1979. Inilagay ni Trump ang kanyang Queen, ang aircraft carrier, at ang kanyang mga Castle, ang Taad at mga missile ships sa pinakakritikal na mga pwesto ng global chessboard. Ngayon, turn na ng Iran para gumalaw.
Pero tila bawat hakbang na ginagawa nila ay mas naglalapit lang sa kanila sa hindi maiiwasang wakas, ang isang malaking pagbagsak. Hindi ang mga nananatiling tahimik ang naaalala ng kasaysayan, kundi ang mga kumikilos ng matindi at sa tamang oras. Sa ngayon, ang tubig ng Middle East ay hindi lang umiinit, ito ay kumukulo na ng marahas. Kapag lumitaw ang armada ni Trump sa abot-tanaw ng Basra, doon magtatapos ang magagarbong salita sa diplomasya at mga pananakot ng Iran. Ang napakalaking build-up na ito ay may potensyal na tapusin ang nuclear ambitions ng Iran, ang mga banta nito sa mga kapitbahay at ang mapaniil nitong rehimen laban sa sariling mamamayan sa iisang galaw. Sa loob ng isang gabi, ang mga F-35 Sea pilots sa langit at ang mga nuclear submarine commanders sa ilalim ng dagat ay naghihintay ng isang utos. Kapag nagkamali ang Iran sa makasaysayang desisyong iyon, ang tahimik na kapangyarihang nakikita natin ngayon bilang deterrence ay magiging pinakamalaking military destruction sa kasaysayan kinaumagahan. Tandaan, ang tunay na kaguluhan ay hindi nagsisimula kapag sumiklab ang digmaan, kundi kapag nawala ang kontrol. At ang sandaling iyon ng kaguluhan ay mas malapit sa atin ngayon kaysa kailanman. Sa tingin mo ba ay yuyuko ang Iran sa napakalaking kapangyarihang ito at uupo sa mesa ng usapan?